talaga pong pag yan ay naging conscientious tayo ay tunay na patuloy na kikilos ang Panginoon. Tayo po nagpapatuloy sa pag-aaral ng aklat na ito at ang aklat po na ito ay may kopya po sa likod. 10 ang kopya last week, 3 na lang. Ayan. So, pero kung nais nyo pa pong kumuha, maganda pong mga pang-gift yan eh. Ay pwede pa po. Sabihin nyo lang kay Sister Seth, siya po ang namamahala sa bagay na yan. Praise the Lord. Sa araw po na ito ay patuloy tayo sa pag-aaral sa kaloob sa banal na Espiritu at ngayon naman po ay yung kaloob ng mga Espiritu ang ating pag-aaralan. The 9 gifts of the Holy Spirit, introduction of that. Introduction lamang po. So, dadalhin ko po kayo sa 1 Corinthians 12 at talatang 4 hanggang 11. Unang Korinto 12, 4 hanggang 11. Ito po yung pagtatalakay ng Apostol Pablo sa mga kaloob po na yan. Simula po sa talatang 4, there are diversities of gifts, but the same Spirit. There are differences of ministries, but the same Lord. And there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. But the manifestation of the Spirit, in verse 7, is given to each one for the profit of all. Verse 8, for to one is given, first, the word of wisdom to the Spirit, to another, second, the word of knowledge through the same Spirit, to another, faith, 3, by the same Spirit, to another, fourth, gifts of healings by the same Spirit, to another, fifth, working of miracles, to another, prophecy, sixth, to another, discerning of the spirits, that's 7, to another, different kinds of tongues, that's 8, and to another, the interpretation of tongues, that's 11. But the one and the same Spirit works all things, all these things, distributing to each one and individually as He wills. Let's pray. Heavenly Father, as we continue, Lord, on this subject of the Holy Spirit, particularly the 9 gifts of the Holy Spirit, we pray, Lord, for continuing reception of knowledge, O Lord God, and understanding on this subject. Thank you, Lord, for you have something for your people today. In Jesus' name, amen. Amen. Alam po niyo, gusto ko munang sabihin na yung pong tipo ng pagsamba na ganon, ay hindi po mararanasan kung di ka baptized ng Holy Spirit. Yung ganoong tipo ng pag-awitan, pagsamba, freedom, sa pagsamba ay hindi po mararanasan ng isang Kristiyano kung siya po ay hindi bautismado ng banal na Espiritu. Kung mapapansin po ninyo, ang ating mga awit ay contemporary at saka po may mga hymns. At pagkat yun po ay pagbiblend ng sabihin natin mga sinaunang panahon at saka po yung ating panahon ngayon. Pagkat meron po silang tinanggap na pagpapahid sa kanilang henerasyon ay tunay po na nagpaging banal sa kanila, nagpalalim sa kanila, at ganoon din po naman sa ating panahon ngayon. And we want to both experience po yung yung anointing noong kanilang tanggapin ng mga awit na iyon. At ngayon po yung mga awit na inaawit din natin sa ngayon. The 9 spiritual gifts of the Holy Spirit are blessings that are freely given to us by the Lord. Ito po ay libreng ibinibigay sa atin ng Panginoon. We cannot necessarily earn them, so to speak, by our own efforts. Hindi po natin yon maaring i-earn. Kundi ito po ay kusang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Siyempre, meron tayong desire. The gifts are given by God to bring edification to the church. Katulad po ng sinabi ng verse 7, the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. So ang baptism ng Holy Spirit resulting to a prayer language that God gave us, ito po ay para sa ating personal edification. But the gifts of the Holy Spirit is for the church edification. Pag ginagamit po natin itong gifts na ito, may edify ay ang body of Christ. Not necessarily po yung individual. Pero siyempre, merong encouragement siyang tinatanggap habang siya po ay nagpa-function dito sa gift na ito. Lalo po siyang nagiging masigasig, magpatuloy na magpagamit sa Panginoon. And we are exhorted to seek the Lord for them.
The 9 gifts of the Spirit are a means whereby every Christian can be fruitful and a blessing to the church, even if he is not called to the fivefold ministry. Ang siyam na kaloob ng Espiritu ay paraan kung saan ang bawat Kristiyano ay magiging mabunga at magiging pagpapala sa iglesia kahit pa hindi siya tinawag doon sa sinasabing fivefold ministry ng apostle, prophet, evangelist, pastor, at teacher. Kahit po hindi tayo tinawag doon, pwede tayong maging blessing sa body of Christ kung tayo po ay papayag na paggamit sa Diyos sa pamamagitan po ng gifts ng Holy Spirit. Papansin po natin sa panapanahon, mayroong mga prophecy. Minsan naman, madalang, pero mayroong mga vision na nakikita po. At tayo po ay, pag shinare natin ito po ay nagiging kalakasan sa marami. So 1 Corinthians chapter 12 verse 1, concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. Yan po ang sabi ng Apostol Pablo. Mga kapatid, tungkol sa mga kaloob na spiritual, ayoko kayong maging walang kaalaman o ignorante. Nais ang Panginoon na maunawaan natin ang kilos at pagkilos ng banal na Espiritu sa larangang ito at maranasan ito. Partikular na nga po, pangunahin sa lahat, ang bautismo sa banal na Espiritu. Sapagat ito po ang susi, ito rin ang pintuan para maranasan natin yung other gifts ng Holy Spirit. God's expressed intention is that every believer should experience the fullness of the Holy Spirit and have a flow of the gifts in his life. Ang intensyon ng Diyos, maranasan natin po ang kapuspusan ng banal na Espiritu at magkaroon ng pagdaloy ng mga ito sa ating buhay espiritual. Sabi po ng Panginoong Jesus, time will come when rivers of living water shall flow from the heart of Christians. Nais po ng Panginoon na mag-flow out po sa atin yon sa pamamagitan ng iba't ibang kaloob. As already stated, kanina po ay binasa po natin, mayroong 9 na kaloob ng banal na Espiritu, but this can be categorized into 3 groups. Ang una po ay yung gifts of guidance, and it has something to do with knowing, with revelation. At yun po yung word of wisdom, word of knowledge, salita ng karunungan, salita ng kaalaman, discerning of the spirits, pagkilala sa mga espiritu. No, either we can function in the spirit of the Holy Spirit, or the spirit of the devil, or the spirit of human. There are 3 spirits, that are work. Una, yung sa Panginoong Diyos. Kalawa, ang diablo, kumikilos din, masamang espiritu siya. At ikatlo ay yun pong human spirit. Not necessarily na ito ay masama, ngunit ito po ay humanistic. Kalawang grupo po or category is the gifts of power. And it has something to do with doing. Doing something, action. Ito po yung action gifts. Ito po yung gift of faith. Kaloob ng pananampalataya, gifts of healings. Yun po yung literal translation sa Biblia, gifts ang nakalagay of healings. At ikatlo ay yung pong working of miracles para po sa gifts of power. Third category would be the gifts of utterance. It has something to do with speaking. So knowing, doing, speaking. No? At ito po yung prophecy, speaking in tongues, yes, gift of tongues, and the interpretation of tongues. At pinag-aralan po natin yung 3 aspects of the manifestation of tongues. Una po yung as a result of the baptism of the Holy Spirit. Secondly, as a prayer language. And thirdly, as a tongue that will edify the body of Christ. Yung third po, kung gagamitin natin yon sa body of Christ, sa Sunday morning services, ating pong mga home groups, yun po ay nakangailangan ng interpretation. Kung ang sinasalita po nung nagsasalita ay hindi po language of men. Language of men, pero hindi naunawaan ng iba. Ngunit kung minsan po may nagkakataon na kung minsan yung language of man, tapos merong isa doon, dalawa doon, na makakaunawa nga po niyon. God gives different gifts to each person. That's why Paul asked the question in 1 Corinthians 12:29. Are all apostles? And the answer is no. Are all prophets? And the answer is no. Are all teachers? No. Are all workers of miracles? No. Do all have some
Do all have gifts of healings? No. Do all speak with tongues in the congregation as a gift? No. Do all interpret in tongues? Of course, again, no. But we become potential candidates for these gifts as we are baptized in the Holy Spirit. Dahil ito po ay, sabi ko nga, nagbubukas ang pintuan sa ating buhay. Potential po ang bawat isa po sa atin na makaranas po ng mga kaloob na ito. That's a combination, yung pong binasa natin sa verse 29 of 1 Corinthians 12, combination po ng ministry gifts, apostles, prophets, teachers, and then also, yun po mga 9 spiritual gifts. Some of them are mentioned there. So, we only receive them, however, as we seek the Lord. We seek the giver, not the gifts necessarily. So si Lord po yung ating hinahanap dito at ang Panginoon nakikita po yung ating puso. Nalalaman niya kung ano yung dala natin na pasanin sa ating puso. Therefore, it is the Holy Spirit who determines which gift He is going to give to us. And it does not mean necessarily only one. Hindi po kinakailangan na iisa lamang. Manatili tayo doon. Nagtatangs na ako, okay na sa akin yun. Pwede natin hingin, Lord, bigyan mo ako ng interpretation of tongues. O kaya prophecy. Katulad ni Apostle Paul, when you read 1 Corinthians 14, pinagko-compare niya po doon yung gift of tongues with interpretation at saka prophecy. At ang sabi po ni Paul, I would rather prophesy in the congregation than speak in tongues. Sabi niya ganoon. Kaya po, bakit? Kasi yung prophecy, meron agad revelation. Alam na po natin, direct na iyon. Yun ang ibig niya lang sabihin doon. 1 Corinthians 12:11, one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as He wills. As He wills. Siya po ang may kalooban at kung ano ang kanyang ibibigay. And again, in verse 7, this is for the profit of every one of us. Everyone being built up and being edified. We are blessed when we exercise these gifts, and they are a blessing to the body of Christ as well, both the one being used by the Lord and those that are listening or receiving ministry. Although the 9 gifts of the Holy Spirit are 100% divine and perfect, the human vessels or channels are not, and therefore mistakes can be made. Yung pong gift ng Holy Spirit per se ay pure, 100% and perfect. But the vessel is not. The person is not. And therefore, vessels or human entities can commit mistakes. Pwede siyang magkamali, pwede niyang ma-miss some portions of the revelation, but dahil siya po ay hindi po perfect. Pero yung gift po, yun po ay perfect. Kung papaanong meron pong pure, clean body of water, sa isa pong lugar, could be a lake that's very, very clean, very, very pure, but as it goes out into the channels, pipings, na papunta sa isang community o saan man ito gagamitin, nagkakaroon po possible ng contamination. So that which is pure, nagiging po itong, sabihin na natin, less pure. Nagkakaroon po ng contamination. Because doon sa vessel na iyon, depende po kasi kung ano ang motivation din noong vessel na iyon. So the channel becomes tainted. And therefore, hindi po 100% ng nais na gawin ng Diyos nangyayari kung minsan. And it's not because of God. It's because of the vessel. Kaya ang ating pong dalangin is kung tayo po ay ginagamit na ng Diyos sa prophecy, ay lalo po tayo maging in tune sa Lord para makuha natin talaga kung ano yung pinasasabi ng ating Panginoon. Kung ginagamit na kayo ng Panginoon, meron kayong gift sa healings, ay hindi po ma-taint ito ng pride. Kasi po, kuminsan, kadalasan, lalo na sa healings, sa mga power gifts, madali po maging proud ang tao na ginagamit ng Diyos sa mga ganoon. Many times, mistakes are made because of a lack of teaching. Kuminsan ay kulang po kasi ang pagtuturo. Lack of practice of the gifts. Minsan naman na hindi po nagagamit lagi yung gift na yon. And how do we develop skills? Through practice. Sabi, how do we perfect the skill? Through perfect practice. Sabi nga.
Kaya kailangan po practicein natin ito at practicein natin ito. Kung sa feeling po ninyo, meron kayong gift of prophecy, na at minsan predictive pa, kung minsan parang nalalaman nyo kung ano yung mangyayari, at gusto nyo pong malaman kung ito'y totoo o hindi, sulat nyo po sa isang kapirasong papel, tapos lagay nyo sa envelope. Pag nangyari po, makikita ninyo. O kaya, kung meron po, nahihiya po kayo mag-prophecy muna, no, pag uwi nyo sa bahay, sulat nyo po yung prophetic word ninyo. You know? Tapos basahin ninyo, ito yung dumating sa akin kanina. Recite nyo yun, basahin ninyo yun. Later on po, gagamitin nyo ng God. Now, if you want to move into the area or realm of the prophetic word, you must be readers of God's word. Kinakailangan po na tayo ay maging tagapagbasa ng salita ng Panginoon. Sapagkat saan po tayo kukuha ng mga salitang gagamitin natin sa prophecy kung hindi sa salita rin ng Panginoon. And it must be in accord with the Word of God. People sometimes embellish the message. Bisan ay dinadagdagan natin, no, pinagaganda natin yung salita, kung kaya't ito po ay hindi po nagiging solido. Well, usually yung mga ganun pong pagkukulang, hindi naman malaki po ang damage. Minsan po ay sandwich, yung prophecy, no? Maraming sinabi, pero kakaunti lang talaga yung naman. Mas marami na naman yung sasabihin. No, minsan po, pero nakaka-discern na nun, siyempre, yung mga matured po sa prophecy. That's why prophecies must be judged. Prophecies must be judged. Nasa isang meeting po ako, yung Sunday meeting, no po, bubuhay pa si Lolo Lazaro noon, napag-utusan ako dahil siya po ay nagkasakit. At sa inatenan ko pong church na yon, meron pong mga guests na dumating, na sila po yung pinaka-leader nilang pastor ay nag-testify at nagpasalamat sa healing ng Lord sa kanyang baga o puso. Hindi ko na nag-glorify niya po ang Lord sa kanyang testimony. No, talaga pong na-blessed kami sa testimony how the Lord was greatly glorified. Tapos, meron pala siyang dalang message na prophecy. Na ang prophecy po ay in Aegis, ganito po. Yun po yung panahon ng mga kudeta nila Gringo Honasan kay Cory. Tanda yung 1989, may 9 or 7 coups attempts. At ang kanya pong prophecy ay nangusap daw sa kanya ang Panginoon na suportahan daw po sila Gringo Honasan. So napatingin po sa akin yung pastor, parang nagtatanong, gagawin ko dyan? Ganoon. At lumapit na nga po, ano gagawin ko? Sabi ko po doon sa pastor, maganda nyo pong gawin, pumunta kayo pagkatapos siya magsalita, pumunta kayo sa pulpit at sabihin nyo may courtesy at politeness na hindi po ninyo tinatanggap. Yung second part po ay tanggap na tanggap. Pero yung pangalawang part po ay hindi tinatanggap ng iglesia. Because, it's endorsing, outright rebellion to authority, di ba? Paano magiging galing sa Panginoon yon? Prophetic word daw yon, sabi niyang ganoon. At ini-instigate yung mga tao na mag-arise laban sa government. So that's how we judge prophecy. We know that it is not from God because it goes against the word of God. That's why every prophecy must be judged. At kuminsan po, kung nais ninyo, hindi ko alam kung sa Panginoon to o hindi, nandiyan po si Sister Beulah, nandiyan po ako, nandiyan sila Brother Norman, Sister Linda, pwede po ninyong i-screen sa amin. At meron ako natatanggap na prophecy, okay ko bang sabihin ito? And then we would tell you whether go for it or not. Yun. Huwag lang po kayo ma-offend pagka sinabi namin hindi, sa tingin namin hindi yan galing sa Panginoon, or maybe not at this time, maybe in the future. So pray about it more. So, but then we must not judge prophecy because of the human vessel. No, we must judge prophecy by the one who gives them, the Holy Spirit. So, bigyan po natin ng pasubali na maaring hindi po natanggap noong tao yung kabuuan. Kasi po, kung masisave natin po ang mga tao sa mga maling propesiya, ay makaka-save po tayo ng confusion at saka frustration. Alright, the gifts of the Holy Spirit should produce godly character in those who use them with right motives. Ito po sana ang maging end result doon po sa human vessel.
magkaroon po ng development ng godly character instead of pride. Instead of being, magkaroon ng self-attraction o self-centeredness at na-elevate ang kanyang sarili. Although we may be very imperfect in many areas of our lives, we can still receive the gifts of the Holy Spirit, and as we use them, our character is being changed from glory to glory. Bagaman tayo po imperfecto sa ating buhay, maaari po na tayo gamitin ng Lord. At ang ating pong batting average ay mag-increase to 100%. Kung tama po ang ating puso. Kaya't mahalaga po yung development ng godly character. Then as we begin to move in the gifts of the Spirit and pour out to others, we will receive more of the Spirit. Habang ginagamit po natin ito, lalo naman tayong pagtitiwalaan ng ating Panginoong Diyos. Sabi po sa Proverbs 11:25, the generous soul will be made rich, and he who waters will also be watered himself. We can apply this verse also to helping other people, giving out our substance to others, helping them, but also with spiritual gifts. Those who water others will also be watered himself. Lagi pong merong benefit. The gift is for the edification of the body, pero dahil sa response in faith po noong human vessel na napagagamit sa Lord, na-edify din po siya. Na-encourage din po siya. At lalo, kung kalooban ng Panginoon, ay daragdagan pa ang kanyang mga kaloob. For instance, when we pray for the sick, kung tayo po ginamit na ng Lord para mag-pray po sa sick, pag gumaling po yung pinag-pray natin, tayo mismo na-encourage. Yung faith natin na build up po. Di po ba? Amen? Amen. Halimbawa, alam nyo na binigyan kayo ng Panginoon ng working of miracles, raising of the dead. Yan, magandang practice po yon. Punta lang kayo sa funeraria. O kaya doon po sa emergency room ng mga hospital. Yun, kuminsan, talaga pong, dinatnang kami ni Sister Linda. 20 lang ang sinubukan ko na buhayin. Si Pastor Jerry, una sa lahat, at obviously ako po'y bigo. Kalawa po, merong dinala namin sa ospital yung biyanan ko, at meron pong namatay na bata, ang babae, 22 years old lang. Sa puso ko po, parang, Lord, parang hindi pa dapat siya mamatay. At ako po hindi mapakali. So, declared dead na po siya, tinabi na po siyang ganoon, binigyan ng chance yung mga pamilya niya na naroroon na umiyak. At nag-iiyakan po sila sa sulok. Nasa isang end po kami, at nandun po sa kabilang end yung bangka. Hindi po ako mapakali talaga. Tarang tinutulak ako ng Lord na, buhayin mo. Tinry ko pong buhayin. Hindi po nabuhay, of course. So, sabi nga ay, you try. I don't know when the next time it would be, for me. But perhaps, these are the last days, so perhaps one day. Kagayahin ko po example ni Heidi Baker. Wag naman 21, no? Wag naman po, Lord, 21. Pero as the Lord, you would know. Pag kayo po nanginginig na at di kayo mapakali, kadalasan Holy Spirit na yun. So, sundin na po ninyo. So, also, when we prophesy, we get, greater understanding of God's ways, and we feel good in our hearts na sinunod natin ang Panginoon. At minsan po kahit at tayong mag-prophesy, hindi po yun ang mahalaga doon. Kahit po kayo at nauutalo, anuman, po. At ang prophecy po, hindi lang sa English, sa Tagalog din. Pwede. Kung kayo mag-Iilocano, meron kayo interpreter kasi hindi lahat tayo ay marunong niyon. So, tayo po ay nagkakaroon ng encouragement at ang wisdom ng Panginoon ay nagaganap sa atin ng buhay. Now, as an introduction to the 9 gifts of the Holy Spirit, nais pong talakayin sa atin sa araw na ito ang 8 gifts in which the spiritual gifts depend upon. 8 bagay na kung saan ay nakasalig po ang spiritual gifts. Hopefully, we can take one of the gifts today, but hopefully lang. Una sa lahat, sa mga bagay na kung saan nakadepende po ang spiritual gifts, ay wisdom. Kailangan po ng wisdom in the operation of the spiritual gifts. To be effective in this realm, a person must understand that wisdom is the underlying factor in the manifestations. Hindi ko mo po meron tayong na-receive na Word of God,
ay kinakailangan na nating i-blurt out ito agad. Na doon po sa mga dati na nagpo-prophesy, kung minsan magsasalita sa iyo ang Panginoon sa iyong devotions, at sabihin sa iyo, this is for the church. Pero ang tanong po doon ay, for the church today, for the church next Sunday, when is it going to be, So, we need wisdom. Kailangan nating magbigay ng tanong sa Panginoon. And yung po mga ginagamit ng Lord sa prophetic word, alam po nila iyon. Alam na po nilang i-assess yung situation. Developed na medyo yung kanila pong wisdom. Wisdom governs the power and operation of the spiritual gifts. Kailangan po yun. Psalm 104 and verse 24. O Lord, how manifold are your works. In wisdom, you have made them all. So what is the undergirding factor doon sa works, sa manifested works ng God? It is His wisdom. No. Ulitin ko, O Lord, how manifold are your works. In wisdom, you have made them all. Yun po yung central work ng wisdom pagdating po sa operation o sa lahat ng ginagawa ng Panginoon. Kumbaga po ay yung kapangyarihan para po siyang nakapasakop sa kalooban ng Diyos o wisdom ng Lord, So power is subjugated to the wisdom of God. Spiritual gifts are submitted to the wisdom of God. The creation of heavens and the earth was a manifestation of God's awesome power, but it was the wisdom of God that set everything in order. Sabi po sa Jeremiah 51 and verse 15, ang lalangin ng Diyos ang langit at lupa, pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Subalit ang kanyang karunungan ang siyang naglagay lahat sa kaayusan. Jeremiah 51 verse 15, He has made the earth by His power, He has established the world by His wisdom. He has made the earth by His power, but He has established the world by His wisdom. So by His wisdom, He set order to that creation which He did by His own power. For instance po, in the natural, in itself, one stick of dynamite is very powerful. Yung isang stick po ng dynamite, this is already very powerful. And unless we use that correctly and with wisdom, it can cause great damage. Yung isang dinamita po, sa kanyang sarili ay napakamakapangyarihan. Ngunit pag hindi ginamit na may karunungan, pwedeng ikamatay o ikasira ng mga bagay. So if the power of God and the gifts of the Holy Spirit are not used with wisdom, they can tear down rather than edify and build up. If God gives you a knowledge about certain problems in a person's life, ni-reveal sa inyo ng Panginoon by the word of knowledge kung ano ang nangyayari doon sa taong iyon. At hindi po maganda ang nangyayari doon sa taong iyon. Tapos punta ka sa gathering, at sabi mo, word ni Lord to, kailangan sabihin ito. So instead of going privately to the person, sinabi mo na merong mga nakakarinig na iba. What happens to the person? Devastated yung tao. Sa halip na kayong dalawa lang, yung magsasabi, and hopefully, ma-win mo siya, through that. Kasi word of knowledge yun eh. Pinakita sa inyo ng Panginoon. Hindi po ako nag-operate sa word of knowledge, pero once, meron po akong dream na pinakita po sa akin na yung isa pong umaattend sa Bible study group, na babae na matagal na pong umaattend, ay nagsisigarilyo